magsisimula na ang mediation. Ang nais ko lamang mapakinggan ay pawang katotohanan, buong katotohanan, walang labis, walang kulang. Mangyaring maupo na po ang lahat. Ang nagrereklamo, ano ang iyong pangalan? Roxanne Gayon po. Ilang taon na? 33 po. Saan nakatira? Aransas Burgos po. Ang inireklamo, ano ang iyong pangalan? Carlos Calcita po. Ilang taon ka na? 82. Saan nakatira? Sa 35 San Carlos Burgos na. Mental Marisol po. Maaari bang ikwento mo mula sa simula ang mga pangyayari sa likod ng iyong reklamo? Ayaw mo talaga matanda ka, no? Sobrang bastos mo, manyak! Ano ba pinagsasabi mo? Ano sinasabi? Sobrang baboy mo, manyak! Wala akong Wari, wala ka pang alam? Wisit ka? Wala. Anong wala, ha? Baboy! Sabi mo, Baboy ka talaga! Wisit ka, matanda ka! Manyak mo! wala akong alam dyan. Wala akong Ano, ha? Mga manyak! aga-aga. Init na. Grabe init yan. Sigurado mainit tong araw. Ay, good morning, Roxanne. Morning, Tay! O, Tay, mukhang napapadala sa tatambay niya dito, ah. Ay, walang magawa sa bahay. Kaya ito, kikipagkwentuhan na lang sa mga kaibigan. O, sige, una na po ako. Sige. Ay. Kayong dalawa, napaka-malisyoso nyo. Mabait lang yung bata. Ano ba gusto mo? Multuhin ako na nasira kong asawa. Pero minimum type ko rin. Ay, nako. Pabili ako ng shampoo. Good morning. Morning, Tay. Mukhang gumaganda ka ngayon, ah. Tay talaga sobrang mabiro. Saka yung sukli ko, 2 pisong candy na lang. Hindi, huwag ka nang bumili ng candy. Okay lang, Tay. Ito, Bumili ito. na ako. Hindi po. Sige na. Sige na. Ano ka ba naman, Tay? Nakakagulat kayo, sobrang bastos nyo. Anong pagkaintindi mo sa ginawa niyang kamay? Masama po yun. Sign po ng ano yun eh. Ano? Di po ba? Siya lang ang first time na nagganon sa akin, nagbigay lang ng candy tapos may sign pang ganyan. Oh. Tinitibig siya Iyay! parang... Ang kapal mo ako! Wala Kaya ibig binigyan ko sabihin. siya ng candy, sinubukan ko siya kung tama yung aking hinala. Uy, Mari Roxanne. Oh, bakit? May sasabihin ko sa'yo. Ano yun? Alam mo ba, yun si Mang Carlos, nakita ko kagabi. Sa ko na CR mo, hindi ko nga alam kung anong ginagawa eh. Manyak talaga yung matandang yun. O sige mamayang gabi mga 6, papasok ako sa banyo. I-text mo ako pag nakita mo siya. Basta dadalhin ko yung phone ko, text mo ako ha. Oh, sige. Sige salamat Mars ha. Oh, sige Ano na ako?
Gamitin mo pinag-aralan mo. Manyakis ka! Kailangan mo patutunayan mo niya kasi ako. Manyakis ka yung ko ng siya ko. Sinong lalaki ang humingi na hindi nawa ka? Ikaw Hoy, yun! namin ginawa ka ko. Umiihi ako. May umihibang dumidilot na gano'n ang mata. Siyempre, Hindi pinapagpag umihi! yun. Nasasarapan na eh! Gumagano na! Halos manirik na yung mata mo Pinapagpag eh! yun. Ano ang tagal naman ng pagpag? siyempre. Bakit umihi ka sa likod pa ng Ay, siya ko? pinakalabutan ng ano eh, ng tawag ng kalikasan eh. Boso. Meron bang umiihi na nakatirik ang mata? Ay, hindi po nakatirik ang mata. Wala, sinungaling po habang nakaano Hindi po. ako Tumitirik na May- talaga kasi nasa gitna po Hindi siguro yan ng kasarapan kakasingalingan, siya. walang katotohanan yan. Hindi po, talagang Walang kasi- tumitirik na po. Kasi pag ang isang lalaki, pag umiihi, Ako umiihi. talagang hinahawakan. Ginaganon lang ako. Ikaw, Nahawakan. ang bilis ng kamay mo Hindi. eh. Ano yung ihi na yun? Ginaganon lang yun. Ito lang, oh, ginaganon, Hindi pa ganun talagang kinakalog-kalog. pag-ano ang ginagawa mo. Tapos ang mata mo. Di ba, sasanay ka na Talagang eh. nakaano na. Wala, Sasanay ka sinungaling sa po ganyang talaga bagay. siya. May nasunod pa po doon. Nung Feb 20 lang po, makaraan ng 5 araw, 1 linggo. Di umihi po ako sa banyo. Tamang-tama. Pag ano ko ng bowl, nakita ko yung may butas na yung ano ko dito sa Ay, harapan yung dingding may butas na. Opo, nabutasan na po ng manyakis na yan. Hindi pa nakontento sa katawan ko. Ang gusto niya po, makita pa yung pag-ihi kong ganun, parang may gumagalaw. Hindi mo ba sa sinampal nung abutan mo? Ay, gusto ko nga ibalibag eh. Ginanon ko. Kaya lang, ano siya, yung may-ari ng tindahan po, yun po ang umaawat lagi. Roxanne? Roxanne? Pwede ka ba makausap? Gusto ko lang makipag-ayos. Roxanne? Nasaan na kaya yun? Anong ginagawa mo dito? Roxanne, wala namang kaso yun, di ba? Mag-uusap lang naman tayo eh. Huwag ka lalapit sa akin, ah. Ano, ha? Hindi ka alis? Papatay kita! Roxanne, bakit ka naman ganyan? Mag-uusap lang tayo Hindi ako eh. nagbibiro, papatayin kita. Ikaw naman Tatawag ako ng pulis, hindi ako nagbibiro! Roxanne, mag-uusap Ano, lang ha? tayo. Sinabi ko, malis ka, ha? Hindi ako nagbibiro, papatayin kita! Roxanne! Ano? Roxanne! Ha? Roxanne! Kaya pumasok ko sa loob ng bahay, upang kausapin ka. Dapat nagsama ka na kung sino man Hindi nandyan. na kailangan. Ay, ba't hindi ka muna kumatok sa pintuan? Dire-diretso ka Bukas po sa kasi yung pintuan. pintuan nila, wala silang gate na ano. Oh. Pinto, wala. Oh, dire-diretso ka. Oh, Bakit? nagtawag po ako, pero wala sumasagot. Hindi po, alam niya pong nasa banyo ako, naliligo sa mga oras na yun. Ilang beses raw na nahuli na nagrereklamong si Roxanne na binubusuhan siya ng kanyang kapitbahay na si Lolo Carlos. Tumatambay pa raw ito sa likod ng kanyang pahalikuran habang nasa loob siya. Kaya ang nais ngayon ni Roxanne ay humingi ng proteksyon laban sa lolong manyakis. Ganun ang, parang ganun siya. Sa tuwing lalabas ako ng, kaya natatakot ako. Baka mamaya mapunta ako sa madilim ko. Baka bigla na lang niya akong anuhin doon. Salbahe talaga ng matandang. Anong gagawin ko dyan?
Tuwing lalabas ako ng bahay, nakasunod dyan. Minsan po Ini-stalk ka pa pupun- niya? Ini-stalking ka niya? Ganun ang, parang ganun siya. Sa tuwing lalabas ako ng, kaya natatakot ako eh. Baka mamaya ganun mapunta talaga, ako no? sa madilim po. Oo. Baka bigla na lang niya akong anuhin doon. Kailan nag-umpisang makilala mo tong si Roxanne? Matagal na po sila, matagal na. Madalas ko siya makita sa hapon, may bilisang ganon. Puro naka ano siya, parang sitro ang suot, tapos didila-dilaan pa ako. Titingin-tingin pa sa akin yan. Hindi ko pinapansin. Sinungaling! Ikaw yon ang dumidila, hindi ako. Tumitingin siya Dumidila sa'yo? ba ako? Dumidila rin Parang siya may sa akin. crush siya sa'yo, ganon? Parang Ang nagpapahiwatig po siya eh. kapal- Nagpapahiwatig po siya eh. Mo! Papahiwatig? Sinungaling! Sinungaling po yan! Nagpapahiwatig siya eh. Ano pinahihiwatig niya? Hi, Mang Carlos. Ay, Ay, pabila ko shampoo. Mukhang lagi kayo tumatambay dito, Mang Carlos, ha? mainit sa loob ng bahay. Eh, dito mahangin. Ganun ba? Ah, sige po, ha. Maliligo lang ako. Sige. Walang iya ka talaga, matanda ka! Ano ba ginagawa ko nito? Umiihi lang ako! Manya kang hayop ka! Umiihi lang yung tao! Ayaw mo ka tumigil, ha! Bastos ka! Bisit ka lalaki ka! Tanda-tanda mo na, manya ka pa! Bakit binutas mo yung dingding? Hindi Huwag lang, kayong may butas maniwala, talaga talagang po yun walang kasi butas yun. rap yun eh. Pero hindi naman po ako gumawa ng magbubutas na. Hindi ikaw ang gumawa. Bakit alam mo na may butas? Ikaw gumawa nito. Bastos! Manya ka talaga! Bastos ka talaga? Ikaw matanda ka, bastos ka talaga, ano? Ano na naman ang ginawa ko? Anong ano? Talagang binutas mo pa yung gilid ng banyo ko para lang mabusuhan ako? Wala akong kinalaman dyan, ha? Talagang manyak ka! Bisit! Manyak-manyak! May liwanag sa ilalim eh. Aba, okay ka rin ha? Ay, tignan mo na, booking ka na, wag ka na muna akong pahirapan. Sabi mo Hindi nga po. nakikita pag may naliligo, may Kasi yung butas. singa, yung ang ano ng liwanag ng ilaw, lumalabas dito po sa butas. Kaya po gusto niya makita pati ano po. Sa Bakit tindahan. sinusundan-sundan mo siya? Ayun nga, gusto ko siya makausap ng maging magkaibigan sa kanya. Pagkaibigan sa kanya. Hindi po totoo. Pwede ba maging kaibigan mo yan, binusuhan mo na? Hindi ko ba binugustuhan niya? Ay, gano'n mo siya. Ay, doon nga siya ang sumilip sa akin eh. Siya pa nalilip sa'yo! Dinungaw niya akong gano'n. Dinungaw niya ako eh. Walang nandun kasi ako eh. Sinilip lang kita kasi kumakalustos ka. Ikaw bang nakita nga sa akin? Bubusuhan kita eh. Nandun ako sa Bira Ako ka. ang sumilip sa'yo dahil Oo. naririnig Di ko. ba kakasabi mo lang, kumakalustos ka doon. tumutungtong ka pa? Iyan pala, may ginagawa ka ng masama. Ba't ako ang bubuso sa'yo? Baiwan ko sa'yo. Ikaw ang nakita ko sa bihira likod ng ako. banyo ko. Ako pa bubuso sa'yo? Si Roxanne, type mo? Oo. Naanohan din, nakikitahan din ang yung maganda. Ano? Kaya Natural- pala. natural sa lalaki. Kaya pala. Kasi ang umanga sa kagandahan ng isang babae, hindi mo ba? Meron ka bang anak? Wala pa. Aminadong inireklamong si Lolo Carlos na gusto niya si Roxanne. Tansya niya kasi, gusto rin siya nito. Pero nililinaw niya, never raw niyang binusohan si Roxanne. Baklasing depensa ang pinag-aaralan mo, Mang Carlos, para i-justify niyo po yung kapastusan na ginawa. Tanungin natin ang lahat. Asunto areglo! Kwento na nagreklamong si Roxanne Bailen. Makailang ulit niyang nahuling sinisilipan siya ng 62 taong gulang na kapitbahay na si Carlos Calzita. Pero sa kabila ng pamamahiya niya rito, ay hindi pa rin tumitigil ang matanda sa pamabastos sa kanya. At ang hindi raw matanggap ni Roxanne ay ang minsang pagpasok nito sa loob ng kanilang pamamahay nang walang pahintulot. At ang tila pagbabanta ng matanda sa kanyang buhay. Kaya't hiling niya, proteksyon laban sa bastos at immoral na kapitbahay. Buwelta ng inireklamong si Carlos Calzita, walang katotohanan ng mga paratang ni Roxanne laban sa kanya. Hindi raw niya sinisilipan ng kapitbahay. At nagkataon lamang na umiihi siya sa likod ng palikuran ni Roxanne, kaya napagbintangan siyang naninilip.
Dagdag pa niya, wala siyang balak na masama sa kapitbahay nang minsang pasukin niya ang bahay nito. Ang nais lamang daw niya'y makipag-ayos kay Roxanne at tapusin na ang gulo sa pagitan nilang dalawa. Mag-uusap lang tayo Hindi ako eh. nagbibiro. Ala, buko na eh. Binabalik pa sa'yo, ikaw daw ng boboso. Samantalang wala naman siya sa banyo, nasa labas siya ng banyo. Meron bang namboso na nasa loob ng banyo? Opo, wala. Tapos ang binobosohan yung nasa labas ng banyo. Bang klaseng depensa ang pinag-aaralan mo, Mang Carlos, para i-justify niyo po yung kabastusan na ginawa niyo. Wala pong ginagawang masama. Nakakagawa po kayo ng krimen. Nais ko pong ipaliwanag sa inyo na ang pamboboso, kala ng iba, out of curiosity, adventure, gustong makita ang katawan ng may katawan, walang labag sa batas na nagagawa. Gaya ng sinasabi mo, mali. Meron pong nalalabag. Article 287 ng Revised Penal Code, yan po ay unjust vexation. Pang-inis. Nakakainis kasi na may makakita ng katawan mo na hindi mo naman pinahintulutan na tignan ang katawan mo. Kaya pang-inis po yan. Pwede po kayong makulong hanggang 30 araw. Hindi lang humiminsan eh. Hindi lang humiminsan, di ba? Ang pang-inis niya, yung pag-abot sa'yo ng candy, May na side dinanon count. yung kamay mo, first count. Sumunod, nung naliligo ka, alas 6 ng hapon, madilim-dilim na, may kandila, naramdam mo may namboboso, nang gumanon ka doon sa dingding ng CR mo, nandun siya. May ginagawa siyang hindi maganda. At kitang-kita ka niya dahil mababa lang yung tabing, abot na abot niya. Pangalawang count yun. Pangatlo, nagkaroon ng butas doon sa dingding. Tapat na tapat doon sa bowl. Oh, nalaman mo rin, hinabol mo rin siya. Pangatlo, 3 beses, 3 counts of unjust fixation yun. Iba-ibang araw yun. O, di 30 days na yan, di 3 buwan na yan. Meron pang isa. Meron pa rin pong tinatawag na pagpasok sa bahay ng may bahay nang walang pahintulot. Qualified trespass to dwelling. Ayan, nasa Revised Penal Code din po yan. Sa Article 280 of the Revised Penal Code. Article 280. May parusa po yan. Ang pinakamataas na pagkakulong ay 6 na buwan. Kaya 30 days, saka isang 6 na buwan, yan yun. 9 na buwan na pwede po kayong makulong sa ginagawa po niyo. Hindi ko mo. Gusto magbigay ng candy, natuwa kayo, ginanon niyo po yung babae, dalit sa kagpalag niya. Wala pong krimen yan, may krimen po yun. Unjust fixation. Pambabastos po yun. Tanungin natin ang lahat. Asunto o areglo? Asunto. Asunto o areglo? Reglo na lang po. Eh, sabi ng mga tao, asuntuhin mo. Bakit naman biglang nagbago isip mo? Kala ko magalit ka sa kanya. Eh, wala po siyang pamilya, kawawa naman po pag nakulong na yan doon. Ariglo ko siya, kaya lang gusto ko pong pumirma siya na hindi niya na ako susundan at saka wala na siyang gagawin sa akin talaga. Hindi naman siya mangungulila sa kulungan. Maraming nakakulong. Masaya doon. Sabi mo, walang pamilya. Magkakaroon siya ng pamilya sa kulungan. Ariglo po, pero pasampal po isa. Physical injury na yan. Para lang po sa mga ginawa niyang ano sa akin, kabastusan. Physical injury. Humingi na ako ng tawad sa'yo. Sana ipatawarin mo ako. Yung mga nagawa kong mga bagay na ito. Huwag ka nang bastos, ang tanda mo na eh. Mapupulot ka talaga sa kulungan. Baka hindi ka lang makulong, mapatay ka na sa susunod. Wala ka nang kawala. Mapapatay talaga kita kahit ako lang pumatay sa'yo kapag naulit mo pa yon. Kahit hindi na malaman ng asawa ko, ako na lang papatay sa'yo. Nagsisiyahan ko lahat ng mga nagawa ko. Ano-ano ang pinagsisisihan mo? Yung mga bagay na ginagawa ko. Hindi maganda sa kanya. Yung paglalaway mo at paglawit-lawit ng dila mo sa babae. Talagang mano yan eh, kasi wala nga po ang pustiso sa ibabaw. Natutuyo yung labi ko. Binabasa ko. Eh, pag nakating ka sa babae, huwag mong ganyanin. Ibang klase ang ginagawa po niyo eh. Alisin niyo po yung mannerism niyo yan kasi pangit po. Please. Hindi po libangan ang pamumuso. Kasalanan po yun sa batas ng tao at batas ng Diyos. Sa susunod, anong gagawin natin sa kanya?
makakulong na po. Asunto. Pero huwag mo na sampalin kasi makakasuha ka naman ng slight physical injuries. Saka slander. Patawarin mo ako sa mga nagawa kong kasalanan sa'yo. Na hindi mauulit yun kahit kailanman. Huwag kang umisi. Yung seryoso. Ingisi-ngisi ka. Uulitin mo pa yan eh. Kasi ganito talaga yung itsura ko eh. Walang ngipin sa taas, akala mo nakangisi na lagi. Sige, tawagin na natin si Atty. Dakpano para sa inyong kasunduan. Kasunduan. Una, nangangako si Carlos Calzita na hindi na niya muling bobosohan si Roxanne. Nangangako rin si Carlos na rerespetuhin niya ang dangal ng ibang tao, lalo na ang mga kababaihan. Ikalawa, titigilan na ni Carlos ang kanyang pambabastos at pangiinis kay Roxanne at hihingi siya ng tawad kay Roxanne. Ikatlo, kung muli pang gagawin ni Carlos ang pambobosong pambabastos kay Roxanne, ay kakasuhan na ni Roxanne si Carlos ng kasong unjust vexation at qualified trespass to death. Kaya lagi nating tatandaan, pagdating sa batas, lahat patas. Ito ang inyong public attorney. Tapos na po ang ating mediation. Roxanne, inareglo mo na ngayon si Lolo Carlos. So, paano mo na poprotektahan yung sarili mo laban sa Pumirma naman siya na kapag inulit niya pa yun, papakulong ko na siya, iaasunto ko na talaga siya. Ngayon ko lang nalaman ang mga batas na mayroong katumbas pa ng mga bagay na gano'n.